where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the
umaga po sa bawat isa na nasa kani-kanilang mga tahanan. Ngayon po ay ikatlong Facebook Live service na po ng ating church at nagpapatuloy po ang ating mga gawain sapagkat ang ating Diyos ay patuloy din namang nagpapala sa atin. Kaya patuloy din tayong sasamba sa Kanya, patuloy po tayo na makikinig ng Kanyang mga salita para po sa ating ikalalakas at kalalago din po ng ating mga espiritual na mga pamumuhay. At ibigay po natin ang karapat-dapat sa ating dakilang Diyos sapagkat naniniwala po ako na ang pinakamataas na papuri at pagsamba lamang ang nararapat po para sa ating Diyos. Bagamat tayo po ay hindi magkakasama ngayon physically dahil nagpapatupad po ang ating gobyerno ng physical distancing, hindi naman kasama doon ang spiritual distancing. So, tayo ay magkakasama pa rin spiritual sa pamamagitan ng mga panalangin at sa pamamagitan ng mga live services ng ating church. At patuloy po nating sasambahin ang ating Diyos sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ito po ang klase ng pananamba na hinahanap sa atin ng dakilang Diyos. So tayo po muna ay sa daling manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa buhay na pinagkaloob po ninyo sa amin. Maraming salamat po dahil ginising po ninyo kami ngayong umaga. Salamat o God dahil patuloy na pinagkakatipon po ninyo kaming mga anak mo sa pamamagitan ng teknolohiya o God. Salamat Panginoon dahil nagbubukas ka ng mga paraan upang hindi mapigil ang pagpapalakas mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita. Dinadalangin ko po na sa pamamagitan ng gawain na ito ay patuloy po kayo na magpagaling sa lahat ng may karamdaman na nanonood sa mga oras na ito. Patuloy po kayo magbigay ng kapayapaan sa puso at isipan ng bawat isa. At dalangin ko Panginoon na puspusin po ninyo kami ng inyong banal na espiritu upang sa ganon, Panginoon, ay patuloy kaming makakonekta sa iyo. Lord, hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming dinadakila, sinasamba sa mga oras na ito at lahat po ng aming mga daladalahin ay amin pong binibitawan sa mga oras na ito upang kayo po ay malayang makakilos sa amin, Lord, sa kanya-kanya naming mga tahanan. Lord, nais ka po naming awitan, aming Ama na nasa langit. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig na hindi masukat sa bawat isa sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, pagsalansang. Lord, ang pag-ibig mo ay hindi na bago sa amin at laging bago, sariwa ang iyong pagpapala sa amin sa bawat araw. Maraming salamat po at dalangin po namin na tanggapin po ninyo ang aming mga alay na papuri, pagsamba at pagdakila. Tanging sa iyo lamang aming Panginoong Diyos. Sa gabay ng banal na Espiritu, ito po ang aming dalangin sa iyo at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. At sa ating mga tahanan ay atin pong palakpakan ng ating Diyos. Hallelujah Jesus, Hallelujah Lord God. Purihin ka Panginoon, Hallelujah. At your throne, whisper my old love song. With all my heart I'll sing, for you my dad and king. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And know how wide you open up your arms, and when I need your love, how far you would come. If ever I was lost and you said that all you feel for me is undying love, that you showed me through the cross. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you.
at your throne, whisper my old love song. With all my heart I'll sing, for you my dad and king. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And know how wide you open up your arms, and when I need your love, how far you would come. If ever I was lost and you said that all you feel for me is undying love, that you showed me through the you, my God, I'll worship you, my God. I love you, I love you. Forever I will sing, forever I will be with you, be with you. Jesus. And know how wide you open up your arms, and when I need your love, how far you would come. If ever I was lost and you said that all you feel for me is undying love, that you showed me through the cross, I'll worship you, my God, I'll worship you. You, my God, I worship you, my God. I love you, I love you. Forever I will sing, forever I will be with you, be with you. Yes, Lord Jesus, Lord. Lord, forever we will sing of your love and of your greatness, O Father. Yes, Jesus, Lord, we worship you. We honor you, O God. Hallelujah. Repentance, a word born-again Christians will hear and say for the rest of their earthly life, because it is the vehicle in which we are able to continuously change to the image of Christ. Repentance is more than asking God for forgiveness. Repentance produces godly sorrow for behaving the way you once did, because you know the harm it has done to you and others, including grieving Jesus Christ Himself. Godly sorrow is not an emotional response to shame or remorse, but rather is an intense desire to change your way of thinking and live in a way that reflects the light of Christ. If you are simply sorry for what you have done, you won't change your behavior.
because you don't think it is really necessary to change. You think if you do it again, you can just say you are sorry and all will be the same. But Christ doesn't need your apology. He doesn't want you to feel regret and condemnation. He wants you to change from your ways because they are hurting you. He knows you will reap what you sow. When you repent, your spirit is helping you to turn away from the way you did things and you walk with the Holy Ghost in a completely different direction to do things His way instead. The amazing thing about God is He won't convict you about doing something without giving you something new to replace the old way. You aren't going to be left with nothing. God will enable you to replace negative thoughts with positive ones. He will enable you to replace curse words with words of blessing and honor. God will give you godly friends as you separate from friends that carry a negative influence. See, God does not take something out of your life without giving you something better to replace it. Repentance enhances you and makes your life better. It is a fundamental practice in the life of a true Christ follower. Magandang araw mga kapatid. Kumusta na kayo? Kumusta na ang kanya-kanyang buhay sa kanya-kanyang pamamahay? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil minsan pa tayo ay pinagtipon niya upang patuloy na magpasalamat at magpuri sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga salita na patuloy nating pagbubulayan. Sa mga sandaling ito, tayo po ay sama-sama na makinig sa salita ng Diyos na dadalhin niya sa atin sa pagkakataong ito. Pero bago po tayo makinig sa kanyang mga mensahe, tayo muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na ito sa buhay namin, Lord. Pinupuri ka namin ang iyong kabutihan, ang iyong walang katapusang pagmamahal sa bawat isa sa amin, ang iyong pagpapagaling, ang iyong pagpapatawad, Panginoon, ang karunungang makalangit na inyong ipinagkaloob upang aming maunawaan ang mga usapang panglangit, aming Ama. Papasalamat din po kami sa lahat ng mga biyaya, mga pagpapalan na ipinagkaloob po niyo sa amin, maging sa mga pagkain na inyong ipinoprovide sa amin sa lahat ng panahon. Kahit kami, Panginoon, ay nasa bahay lang, ay inyo pong pinupuno ang aming mga lalagyan, sisidlan. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon. Minsan pa, kausapin ninyo kami, Ama, sa mga sandaling ito, upang kami matuto at tulungan niyo kami upang ipamuhay ang mga aral na aming mapapakinggan sa mga oras na ito. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka aming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Amen, Lord. Amen. Okay, mga kapatid, salamat po. Sa mga pagkakataong ito, ang mga busy po, ang mga nasa frontliner ng mga tao, yung mga humaharap sa mga taong nangangailangan, halimbawa yung mga doktor, mga kapulisan, mga kasundaluhan, at yung mga kahit yung mga nasa grocery na patuloy na pumapasok upang makarating sa atin ang mga pangangailangang material sa bawat isa sa atin. Kaya lang, minsan naisip ko nga, minsan nakalimutan din po yung mga pastor. Yung mga pastor ay frontliner din po sa mga pagpapalang espiritual o sa mga salita ng Diyos. Kasi alam po natin na ang mga salita ng Diyos nakakarating sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos, ang mga ginagamit niya. Ito po yung mga pastor. At ang dala po ng mensahe ng mga pastor na ito, o kaming mga pastor, ay espiritual, pang-espiritual. At naniniwala po ako na ito pong problemang kinakaharap sa mundo ay ang Diyos po ang nagtuturo sa atin para makita natin kung ano nga ba talaga ang kalooban ng Diyos para sa atin. Si Apostol Pablo po sa kanyang pagiging apostol ay ang dami niyang napuntahang mga lugar para po mangaral. At ang tema niya sa kanyang mga pangangaral ay ang pagsisisi. At gusto ko pong talakayin natin ngayon yung mga pagsisisi. Kasi importante maintindihan po natin na itong kadahilanan po kung bakit po nalagay sa
sitwasyon na nagkasalot ang mundo dahil po sa kasalanan po ito ng mga tao. Alam po natin, ang sabi nga po, nagkasala po tayo sa Diyos, wala pong matuwid. Kaya nga po, kung tayo po'y manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, tayo po'y patatawarin ng Panginoon. Ngayon, marami naman nagsasabi na nagsisisi na kami, pastor. Okay, nagsisi na. Pero yung pagsisisi pa rin, dapat nakikita talaga sa atin yung pagsisisi na ito. Hindi lang yung pagsisisi sa bibig o pagsisisi sa... Basta sinasabi lang, nagsisisi kami. Pero ulit-ulit lang po, ulit-ulit. Sa aklat po ng Gawa, sa chapter 26, verse 20, sabi po dito, nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng gawa. Binibigyan ng diin ni Apostol Pablo na ang pagsisisi hindi lang sa salita o pagsasabing nagsisisi na po ako. Sabi po dito, ang pagsisisi ay patunayan sa pamamagitan ng mga gawa. Ibig sabihin, kapag nagsisi na po tayo, huwag na tayong maninindigan po tayo na nagsisi na tayo, huwag na nating balikan yung mga kapalpakan po natin. Sa tulong ng Banal na Espiritu, maabot po natin yon, makamtan po natin yung mga aral na ito. Kaya, yung pagsisisi, hindi lang po yung ulit-ulit na sinasabi natin na nagsisisi na kami, Panginoon, nagsisisi kami. Sabi ng Diyos, ipakita ninyo ang inyong pagsisisi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Yun din po yung sinasabi ni Juan Bautista nung siya'y nangaral sa kanyang kapanahunan. Sa Matthew chapter 3, si Juan Bautista ay nangaral at siya po'y pinuntahan ng mga tao. Halos lahat ng tao pumupunta sa kanya upang magpabautismo at binabautismo naman niya sila sa tubig. Sa verse 7, sa chapter 3 ng Mateo, nung magpunta sa kanya ang mga iskriba at mga parisiyo at saka mga sadusiyo, sabi po, nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang mga maraming parisiyo at mga sadusiyo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo makakaltakas kayo sa parusa ng Diyos? Sabi po diyan. Hindi po na-impress si Juan Bautista na lumapit na yung mga tao sa kanya para magpabautismo lang. Kundi, sabi niya sa verse 8, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo talagang nagsisisi na. Sabi po diyan. Patunayan sa buhay na talagang nagsisisi na. Itong pagsisisi, ito po yung isang napakalaking magagawa po natin sa buhay natin para malusaw o maalis ang mga virus na ito sa buhay natin. Kasi ako po naniniwala na itong virus, inalaw ito ng Diyos, niloob ito ng Diyos para tayo po ay makakapagmuni-muni sa ating mga tahanan kasi di na nga tayo pinapalabas. Halos mag-iisang buwan tayo kung di mag-i-extend itong virus na ito sabi nga hanggang April, katapusan ng April, magpatuloy po ito dahil sa katigasan nga po ng ulo ng mga tao. Kaya nga po, may purpose ang Diyos kung bakit tayo ay nagkaroon ng quarantine nang hindi tayo pinapalabas. Para magkaroon tayo ng pagmuni-muni sa ating mga sarili, sa ating mga buhay na ano ba itong nangyari sa mundo? Kasi hindi lang sa Pilipinas nangyari, sa mundo. Ang dami na pong nangyayari, halos ang dami na pong namatay. Yung mensahe ng pagsisisi, gusto po ng Diyos, gawin po natin ang totoong pagsisisi talaga. At kailangan natin gawin po yon. Bakit po? Sa chapter 3 verse 2, sinabi po dito, ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Malapit na po. Alam po niyo, sabi nga po natin, ano kayang kasunod nito? Pag natapos na itong virus na ito, ano na ang kasunod? Ano na naman? Alam po ninyo, kung tayo po ay nakikinig sa mga mensahe ng Diyos, alam po natin na may katapusan. Sinasabi po ng Diyos, may katapusan ang lahat. Kaya nga po, ano ang kasunod? Naisip na ba niyo kung ano kaya ang kasunod? Hindi natin alam kung ano ang kasunod. Kaya kailangan na nating magsisi sa ating mga kanya-kanyang
mga buhay para mapapabilang tayo sa pinaghaharian ng Panginoon. Inuutos ng Diyos sa aklat po ng Gawa, chapter 17, verse 30, ang pagsisisi. Dapat lahat ng tao ay magsisi. Chapter 17, verse 30, sabi po dito, sa mga nagdaang panahon, pinalampas ng Diyos ang di pagkakakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang mga masasamang pamumuhay. Ano po sinasabi po dito? Inuutos ng Diyos nung unang panahon, hindi niya muna pinansin, pinapalampas muna niya yung mga kasamaan ng mga tao. Pero sabi po dito, ngayon inuutos na po niya na magsisi at tumalikod ang mga tao sa kanilang mga kasamaan. Yung verse 30 ang sabi po nga doon. Ang verse 31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Ang tinutukoy po dito ang ating Panginoong Hesus. Nung binuhay pinatay po ang Panginoon natin, binuhay na magmuli, pinapatunayan ng Diyos na may kahatulan na darating sa mga tao. At kaya ang gusto niyang mangyari, na ang mga tao ay patuloy na pagsisisi. Lagi siyang nananawagan sa mga tao na magsisi. Sa Isaiah chapter 22, verse 12, sabi po dito, laging nananawagan ang Diyos na ang mga tao ay magsisi. Nananawagan sa inyo, verse 12, chapter 22 ng Isaiah, nananawagan sa inyo si Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon upang kayo'y manangis at managhoy, upang ahitin ninyo ang inyong buhok at magsuot ng damit panluksa. Ngunit sa halip, nagdiwang kayo at nagpakasaya. Nagpatay kayo ng mga tupa at baka upang kainin at nag-inuman kayo ng alak. Sinabi ninyo, kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Sa verse 14, ganito ang ipinapahayag sa akin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalanan ito'y hindi papatawad sa inyo hanggang sa kayo'y mamamatay. Yung pagsisisi panawagan ng Diyos, pero ang ginawa ng tao, nagiinuman pa. Alam po ninyo, hindi ko alam, pero minsan naririnig natin sa mga kapitbahay, nandun yung mga pag-iinuman, pagsusugal. Di nila naisip na, alam nyo sa Diyos, kapag talagang may mga sakuna na ang padala ang Diyos, ang turo niya, maghinagpis, magsisi, tumalikod, talagang mag-ayuno ang mga tao para mapawi yung kanyang galit. Ito yung pagkakataon, panawagan ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay dapat talagang magsisisi. Yung paggising pa lang natin sa umaga, iniisip na natin yung ating buhay, kung ano na ang kasunod, ano na mangyayari sa buhay ng bawat isa. Kaya, nandun yung laging panawagan ng Diyos na tumalikod kayo, pagsisihan niyo, mag-ahit kayo ng buhok, magdamit kayo panluksa. Pero ang sabi ng Diyos, ngunit, anong ginawa ninyo? Lalo pa kayo nagpipiesta. Alam nyo, minsan naisip po natin, bakit kaya pinagsasara yung mga pamilihan? Sabagay, pasalamat po tayo kahit ngayon sabi nga, quarantine tayo, pero parang hindi naman quarantine, yung mga pamilihan, parang wala namang pagbabago, ganun pa rin. Pero sa atin na lang po yun na may mensahe ang Diyos na siguro kaya tayo pinai-stay ng Lord sa ating bahay para patuloy tayong magmuni-muni at magbulay-bulay. Tingnan natin, salaminin natin yung ating mga sarili sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos kung gaano ba ako kadumi o kabanal sa mata ng Diyos. Kaya, yung mga bagay na ganito, sitwasyon na ito, sabi nga po ng mga talata na nabasa natin nung una, na magsisi tayo, ipakita natin sa pamamagitan ng mga gawa. Gawin natin yung ating mga pagsisisi sa mata ng Panginoon. Ang problema lang, sa kapanahunan pa po ng mga unang panahon pa ng mga tao, hindi naman marami ding bingi, parang panahon din natin ngayon. Maraming tao ngayon sabi nga po sa aklat ng Jeremias chapter 25 verse 4 yung panawagan ng Diyos. Sabi po dito, hindi ninyo pinakinggan. Chapter 25 ng Jeremias verse 4, hindi ninyo pinansin o pinakinggan ang mga propetang isinugo niya. Sinabi nila na talikuran na ninyo ang masama ninyong pamumuhay at likong gawain upang sa gayoy manatili kayo
habang panahon sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga magulang. Sa verse 6, sinabi nilang huwag kayong sasamba o maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, huwag ninyong pag-alabin ang puot ni Yahweh dahil sa pagsamba ninyo sa mga Diyos-Diyosang nililok ng kamay. Sana'y hindi niya kayo nililok ng kamay. Kung sumusunod lang kayo, sana'y hindi niya kayo parurusahan. Sabi po dito, yung mga tao nagbingi-bingian, ayaw makinig sa mga salita ng Diyos. Yung gusto lang nila, yung gusto nilang gawin, yun ang ginagawa po nila. Kaya nga po, ang Diyos patuloy na nananawagan ng pagsisisi. Pero sabi nga po, sa isang talata pa po sa ikalawang hari, sa chapter 17, verse 13, kahit na binabalaan ni Yahweh ang Israel at ang Juda sa pamamagitan ng kanyang mga sugo at mga propeta, nang sabihin niyang talikuran ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay kayo ayon sa kautosang ibinibigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta, hindi nila ito pinakinggan. Sa halip, nagmamatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nagtiwala kay Yahweh ng kanilang Diyos. Verse 15, itinakwil nila ang kanyang mga utos, sinira ang kasunduang ginawa ni Yahweh ng kanilang mga ninuno, at binaliwala ang mga babala niya sa kanila. Sila'y naglingkod sa mga Diyos na walang kabuluhan, kaya nawalan din sila ng kabuluhan. Tinularan nila ang mga kaugalian ng bansang nakapaligid sa kanila, na sa simula pa'y ipinagbabawal na ni Yahweh. Nananawagan ng Diyos ng pagsisisi, pero titigas ng ulo ng mga tao. Parang sa ating panahon ngayon, hindi tayo pinapalabas, lalabas tayo. Na ngayon, medyo mahigpit na po. Dati, kahit anong oras pwede kang lumabas. Ngayon, sa isang linggo, isang bisis na lang ata lumabas. Yun po yung isang parang hinihigpitan talaga. Para makikita kung talagang nakikinig ba tayo o sumusunod tayo maging sa ating gobyerno. Kasi, paano natin nga naman sundin ang Diyos na hindi naman natin siya nakikita? Itong nasa ating gobyerno, nakikita natin, hindi pa natin kayang sundin. Parang may problema po tayo. Kaya nga po, yung pagsisisi at pagsagawa ng pagsisisi, hindi po siya madali kasi nasanay na po tayong lumalabag sa mga utos ang importanteng maunawaan po natin na kaya ang Diyos nagpapadala, naghigpit din po ang Panginoon. Alam niyo, minsan maraming nagrereklamo ngayon, ang higpit naman, masyado namang mahigpit ang batas po natin. Pero sabi nga po ng salita ng Diyos na ang Diyos din mismo naghihigpit Hinihigpitan din tayo ng Panginoon para matutunan natin na sumunod. Kasi pag hindi po tayo sumunod, kawawa po tayo talaga pag hindi po tayo sumunod. Sabi nga po, hindi tayo pinapalabas. Ang purpose naman po noon para hindi po dumami ang virus, mamamatay na siya. Ang problema, nagkakahawaan. Kaya yun po yung dapat nating makita na dapat tayo sumunod, magsisi na po tayo kung matigas ang ulo natin. At ang pagsisisi na ito, ipamuhay o isasagawa. Sa Joel po, aklat ng Joel, chapter 2, verse 12, sabi po ng talata na ito, gayunman, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo at manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Sabi po, magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa mga nagsisisi. Kapag nagsisisi tayo, hindi tayo mapaparusahan. Yun ang sinasabi po dito. Dahil nagsisi po tayo Kaya, kung taos puso yung ating pagsisisi, madali po kung magpatawad ang Panginoon. Huwag tayong magmaang-maangan, huwag tayong magbingi-bingian, huwag patigasin ang puso. Sabi nga po sa aklat ng Hebreo, chapter 3, verse 15, na kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos ayon sa kautusan, yung inyong mga puso, huwag ninyong patigasin. Kaya, yung mga bensaheng ito tungkol sa pagsisisi, ang nagdadala po nito mga lingkod ng Diyos, mga mangangaral. Lalo na yung mga, dito sa church, may mga kapatiran po tayo na nakikinig ngayon. Kung ano man yung practice mo kapatid, puro ka lang kain tulog, minsan Facebook,
okay naman, pero huwag naman yung maghapon kang naka-Facebook. May time ka din magbulay sa salita ng Diyos, may sama-samang manalangin, tipunin ang mga anak, mga kamag-anak, para manalangin ng sama-sama. Kasi ito na po yung panahon natin ngayon. Ang panahon po natin ngayon ay panahon po ng pagsisisi. Nung ipinapangaral po ni Apostol Pedro ang tungkol sa pagsisisi, yung mga nakikinig sa kanya, nabagbag ang mga damdamin. Sabi po sa aklat ng Gawa, chapter 2, verse 37. Nangaral po si Pedro tungkol sa kahatulan, tungkol sa galit ng Diyos, tungkol sa mga bagay, pag-ibig ng Diyos, o kung sino yung welcome sa langit. Ang kanyang mga pangangaral ay patungkol sa ikabubuti ng tao. Yung mga nakikinig sa kanya sa verse 37 sa chapter 2 ng Gawa, nabagabag ang kanilang mga kalooban, ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Alam nyo, magkaroon lang tayo ng tamang pagsisisi kapag pinakinggan nating mabuti ang mga mensahe ng Diyos. Kaya nga po, sino man na naabot sa mensaheng ito, maawa po tayo sa ating mga sarili, kapatid. Dahil may hangganan po ang lahat, may katapusan po ang lahat. Walang permanente dito sa mundong ito. Kung nakikita po natin naunawaan po natin na siguro galit na nga talaga si Lord, dahil hindi lang naman sa bansang Pilipinas nangyari ito, buong mundo na po. At minsan naiisip ko nga, ano nga po ang kasunod nito pagkatapos nitong salot na ito. Alam nyo, ang Bible nagsasabi pagkatapos nung kapighatian na ito, hindi na magliliwanag ang buwan, hindi na magpapakita ang araw, mayayanig na ang mga planeta sa kanilang kinalalagyan at magkaroon na ng mga palatandaan na talagang second coming na po. Kaya, nabagabag ang kanilang mga damdamin. At anong tanong nila? Ano ang gagawin namin? Sabi ni Pedro, magpabautismo kayo, magsisi kayo. Magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo upang kayo patawarin. Alam nyo, yung pagtalikod sa atin ng ating kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi, mayroong kaagad gagawin ang Diyos sa atin, babautismohan niya tayo ng kanyang Spirit. At kapag tayo nabautismo ng Spirit, ang Espiritu mismo ng Diyos na nasa atin, ang siyang nagpapaalala sa atin ng mga mali natin o mga pagkukulang natin. Kaya, kung ang isang tao may Espiritu ng Diyos dahil nagsisi po siya, tinanggap niya ang mga aral ng Diyos at nanumbalik siya sa Panginoon, bibigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang Espiritu na siyang sumasa atin, bawat tumanggap nito. Kaya, yung pagsisisi, yun po yung susi. Hindi po tayo mabautismo ng Espiritu. Hindi sa atin ang bautismo ng Espiritu Santo kung wala tayong pagsisisi. Ang tigas ng puso po natin. Tandaan po natin kung paano walang tubig na paakyat sa bundok. Ang Diyos din, doon lang siya nananahan sa mga taong mapagpakumbaba. Parang tubig, dumadaloy ang tubig sa mga mabababang lugar. Parang ganon. Hindi po nakakadaloy ang tubig kung paakyat yung bundok. Sumisimbolo po ito sa ating mga buhay. Kung mataas po tayo sa ating mga sarili, hindi tayo, imposible po tayong lapitan ng Panginoon. Imposible po tayong mapuspos ng kanyang kapangyarihan sapagkat ang taas po ng ating standard ng ating mga buhay. Pakumbaba, magsisi, tumalikod upang mabautismuhan sa Panginoon o ng Panginoon. Chapter 3 verse 19, sabi po dito, sa chapter 3 ng Gawa, verse 19, kaya nga magsisi kayo at manumbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Magsisi at magbalik loob sa Diyos. Sana naman pagka natapos na itong salot na ito, dapat puno na po yung mga church. Dapat ang kasunod na gagawin ng mga tao, manunumbalik na sa Panginoon. Ang problema po, kung hindi na naman, pag medyo nakaluwag na naman, balik na naman sa dati yung mga tao. May mga virus na namang papadala ang Panginoon para lang tayo matututo. Kaya nga, importante yung pagtalikod at pagsisisi sa mga gawain po natin. Ang Diyos, lagi pong nananawagan po sa bawat isa sa atin. Sinabi din po niya sa Isaiah chapter
55 verse 7, sabi po niya, dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masasama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Ang Panginoon nakahanda lang ng ating pagpapanumbalik sa Kanya. Mag-isip-isip po tayo sa ating mga sarili. Habang nasa mga kanya-kanya tayong tahanan, ano na kaya ang mangyayari sa mundo? Ano na kaya ang buhay ko? Ano na kaya ang bukas? Ano na kaya? Biglang dumating ang Panginoon. Handa ka na ba, kapatid? Kaya yung pagsisisi, yun ang iminimensahe o yun ang mensahe natin sa umagang ito. Dapat may intindihan po natin na kung taos-puso ang ating pagsisisi sa Panginoon. Lalo na tayong mga Kristiyan. Sabi ng Panginoon, tayo po ay mga ilaw at asin sa sanlibutan. Kung yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, hindi nagsisisi, tayo ang magliwanag sa kanila para sila'y matuto ding manumbalik sa Panginoon. Sapagkat tayo po yung asin at ilaw dito sa mundong ito. Hindi pa itinutuloy ng Panginoon ang kanyang mga balak dahil sa kanyang mga anak. Ayaw ng Diyos na maraming mapapahamak. Kaya ang Diyos mismo nagtitimpi, nagtiis para lang maligtas ang marami. Gusto po niya. Pero ang mga tao ayaw. Mga kapatid, bago po ako magtapos, gusto ko pong paalala sa bawat isa sa atin, gayahin po natin yung mga taga-Ninibe sa aklat ng Jonas. Si Jonas po ay sinugo ng Diyos na pangaralan ng mga taga-Ninibe. Dahil sabi po ng talata, sagad na o suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Kaya lang, ayon sa mga salita ng Diyos, ayaw ni Jonas na magpunta sa Ninibe. Sumakay siya sa barko, sa halip na pupuntang Ninibe, pumunta siyang Tarsus. At magtago sana siya sa Panginoon. Kaya lang, yung barko pinadalhan ng Diyos ng bagyo. Yung barko. Halos lumubog. At sabi ng kapitan, may dahilan kung bakit nagkabagyo o may bagyo. Nagpalabunutan po sila at nabunot po ang pangalan ni Jonas para ihulog sa dagat. At nung hinulog po siya sa dagat, nilulun po siya ng malaking isda. At dinala din siya ng malaking isda doon sa lugar mismo ng Ninibe. Ano mong aral na makikita natin dito? Pag sinugo po tayo ng Diyos tungkol sa kanyang mga mensahe, wala po tayong magagawa. Alam po ninyo, bilang pastor po, ang naisip ko po, ano bang i-mensahe ko sa mga tao? Ano bang ipaabot kong mensahe sa mga tao? Dinala po ako ng Panginoon dito sa talatang ito, sa Gawa chapter 26, verse 20, na magsisi tayo, hindi lamang sa salita, kundi ipakita natin ang ating tunay na pagsisisi sa pamamagitan ng gawa. At ang sabi naman po dito sa Jonas chapter 3, nung napunta na si Jonas doon sa Ninibe, sabi po niya, verse 2, chapter 3 ng Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang ipinapasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe, malaki ang lungsod nito, aabuting 3 araw kung ito'y lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod, pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang sinasabi, malakas niyang pinapahayag, gugunawin ang Ninibe, pagkaraan ng 40 araw. Naniniwala ang mga taga roon sa pahayag nito mula sa Diyos, kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng pangluksa na upo sa abo, at ipinasabi niya sa mga taga-Ninibe, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng pangluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ang lahat ng nagawa nilang mga kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito, mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya itutuloy ang balak ng pagpatay sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang noonang sinasabi. Ito po yung mensahe. Bansang Pilipinas, alam po natin na ang Diyos nagagalit.
At magpapasalamat po tayo na may mga taong ginagamit ang Diyos tulad ng presidente natin o yung mga pastor o mga mangangaral na sabi ko nga frontliner din po sa mga ganitong mga pangangaral. Huwag po tayong magsawa sa pakikinig at huwag tayong magsawa sa paglilingkod sa Panginoon. Gayahin natin ang mga taga-Ninive na nung magmensahe ang Panginoon, naniniwala sila sa mensahe ng Diyos. At sila po'y nagdamit ng panluksa, naupo sa abo, pati hari, pati mga pinuno ng Ninive. At ang sabi po, walang iinom, mag-fasting, mag-ayuno para mapawi ang galit ng Panginoon. Sa ganung diwa ng mensahe sa bawat isa sa atin, bilang isang mangangaral at nagbimensahe sa inyo sa kasalukuyan ngayong mga oras na ito po yung panawagan po natin. Minsan iniisip natin, magpadala na ang Panginoon ng lunas o gamot sa mga virus na ito. Pero alam po ninyo, kapag tayong lahat, bawat isa sa atin, ay talagang tumalikot at magsisi sa ating mga kasalanan, pagsikat bukas ng araw, pwede nang malusaw ang virus na ito. Pero kung magmamatigas po tayo, hindi po tayo marunong sumunod, tigas ng mga puso natin, nagre-rebuildi ang ating kalooban. Puro pagkain ang iniisip natin. Sa nakakalungkot, sabi nga po nung iba, di sila mamamatay sa virus, mamamatay sila sa gutom. Wala pong namamatay sa gutom. Nakakakita na kayo ng pulubi? Uulitin ko po, ilang taon nang namumulubi? Wala, hindi po namamatay. Bakit? Ang Diyos, sabi niya, kahit niya mga ibon, kanyang pinapakain. Ang mga halaman, kanyang dinadamitan. Tayo pa kaya? Kaya nga po, ang mensahe sa atin ng Diyos, bawat isa sa atin tumalikod, manumbalik sa Panginoon. Kung hindi mo pa kilala ang Panginoon sa sarili mo, kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Hesus sa puso mo, ito yung pagkakataon. Kahit nasa tahanan ka ngayon, o nanonood ka nitong live na ito sa Facebook, magsisi ka. Kausapin mo ang Lord, nakikinig siya. Magsama-sama kayo kung ilan man kayo dyan sa inyong mga tahanan, manalangin kayo, magpakumbaba po tayo. Huwag nating patigasin ang ating mga puso ayon sa salita ng Diyos. Hebrew chapter 3 verse 15. Kaya mga kapatid, sa mga sandaling ito, kung gusto natin na matapos na itong salot na ito sa ating bansa o maging sa buong mundo, dapat sama-sama po tayong tumalikod, magsisi, manumbalik sa Panginoon. Welcome natin ang Espiritu ng Diyos sa ating mga puso at buong puso po tayong magpakumbaba sa Kanyang harapan. Salamat sa mga nangangaral. Alam po nyo, nagtiyaga ang mga kapastoran. Sabi ko nga, mababakante ako sa pangangaral ng mga ilang linggo, pero hindi rin po. Dahil ang Diyos mismo, salamat, hindi po tayo napuputulan ng internet. Na mayroon pa rin tayong internet para makapagpaabot tayo ng mga mensahe sa mga bahay-bahay at maging sa mga taong nakikinig sa atin. Kaya, mga kapatid, ano po yung mensahe natin? Ipakita natin sa pamamagitan ng ating mga gawa na talaga tayo ay nagsisisi na. Magpakumbaba po ang bawat sa harapan ng Panginoon. At maraming salamat. Dito na lang po ako. At samahan niyo ako sa maiksing panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Panalangin namin, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagsalansang at mga pagkukulang. Tunay nga po, Lord, na matuto kaming magsisi at hindi lamang sa bibig, kung hindi sa aming mga gawa, ang aming mga pagsisising ito. Lord, alam namin, Panginoon, na kaming mga tumatanggap sa iyo ay sinasabi ninyo sa amin, kami liwanag sa sanlibutan, kami asin sa sanlibutan. Panginoon, kung kami mga naglilingkod sa iyo ay unang nagpapanik, unang natatakot, unang nagrereklamo, paano na ang mundo? Sino na ang magliliwanag sa mundo? Kaya aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy naming panalangin na ang mensahe ito nawa, Panginoon, sa mga nakakarinig nito, ay patuloy na tumimo sa kanilang mga puso. Panalangin namin, Ama, ang iyong patuloy na pagkilos, aming panalangin na nawa, Panginoon, maghupa na ang iyong galit, Panginoon, sa mundong ito upang makapamuhay kami ng payapa. Alam namin, Panginoon, na kapag ikaw nagagalit, Lord, hindi imposibleng maging payapa ang mundong ito. Kaya aming Diyos, tulungan mo ang bawat isa na manikluhod, manumbalik sa iyo na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuto kaming sumamba sa iyo sa espiritu at katotohanan
Alisin na namin ang aming mga kasamaan. Alisin na namin ang aming mga Diyos-Diyosan. Alisin na namin ang aming pagiging makasarili, Lord. Tulungan niyo kami. Pangunahan niyo kami. Katigasan ng aming mga puso, katigasan ng aming mga ulo. Ama, sa mga sandaling ito, may mga kapatiran kami sa kanilang mga tahanan na may mga iniindang sakit at karamdaman. Hallelujah. Hindi po maiksi ang iyong kamay para sila'y pagalingin. Patuloy naming dalangin na hipuin ninyo sila, Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maging ang mga karamdamang espiritual, panalangin po namin, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang siyang magpalakas, magpagaling, magbigay ng paglago sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo ako bilang isang mangangaral, Panginoon, sa daming mga mangangaral sa panahon ngayon. Na, Panginoon, isa po ako sa makapag-ambag ng iyong kalooban para sa mga tao, Panginoon. Matuto kaming lahat, manumbalik, magpakumbaba sa iyong harapan. Lord, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin. In Jesus' name, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. 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 Mga kapatid, minsan pa, nagpapasalamat po ako at huwag kalimutang mag-share sa ating video ito upang marinig sa mga kakilala po natin. Tiis-tiis lang po hanggang sa patuloy na pagbulay-bulay natin sa salita ng Panginoon habang tayo sa ating mga tahanan. Kami po ay nakaugalian namin bilang pamilya, alas 9 nagpipray po kami. At nawa po, tuwing alas 9, kung hindi po kayo maagang natutulog, di naman siguro kayo maagang nakakatulog dahil puro naman tayo tulog. Kaya alas 9 ng gabi, sama-samang manalangin sa ating kanya-kanya mga tahanan. Mga member ng church na ito, Jesus Christ the Great High Priest. Kaya po, paalala lang po at patuloy na manalangin. Salamat po. Come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you,
thank you today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love, for loving us when we were quite unlovable people. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sing it. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given
Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.